Hi mga mommies! May bagong assignment na naman si Moy ang gumawa ng Siknuan Festival headdress. So nag-search na ako niyan sa Google kung ano itsura ba niyan. And nag-search na ako sa Shopee kung magkano. Mura lang naman but I preferred na gumawa ng sariling design. So hindi ko na sinama yung video clip on how to do this. Pero sa YouTube maraming tutorial. So marami kayong options. Search lang Siknuan Festival hairdress. So yung pinakakailangan natin is headband na makapal para yun yung gagamitin natin as base ng headdress. So ito na nga pinipare ko na. So ayan yung gagawin natin para may kopyahan tayo. Ayan sa part niya tinatanggal ko yung mga tape kasi sa una talaga meron na akong naisip na design. Pero dahil bago-bago tayong isip, nagbabago tayo ng design. Ayan, so sa part ito naghahanap na ako ng pwede natin ilagay sa ating headdress. So buti na lang marami tayong mga ref magnet and mga keychains. So nakakita na ako ng pwede ilagay. So ito siya, ayan, tara. Ayan, so naghahanap na rin ako ng ribbon na gagamitin namin para at least yung gagamitin ko lining dun sa design ng headdress. So habang naghanap ako, may nakita akong lumang design ko sa scrapbook. So I think ito lang gagamitin ko. So dito pinipili ko na kung anong magiging design ng headdress natin, kung abaka or crepe paper. So crepe paper na lang para madaling maibalot at madali siyang maidikit. So ayan mga mommies, babalutin ko na yung headband. So bago natin balutin ng crepe paper, kailangan natin doblehin para hindi siya agad mapunit. At pag dinikit natin, tape lang yung ginamit ko dyan mga mommies para if ever mali mo yung dikit ko, madali lang din tanggalin at hindi siya ganun kadikit. So balutin na natin lahat yung headband para matago lahat yung previous design niya. So ayun na nga, para sa maming makulit, ayaw manahimik. So pati yung magnet, medyo natambayan kasi ako, kaya naisip ko, lagyan siya ng background pan na yellow colored paper. Nilagyan ko rin to ng orange glitter saka orange colored pen para mas ma-highlight yung design ng ref magnet natin. So ayan. So ayan, mas na-enhance pa yung color magnet. Woo! So ayan, ikakabit ko naman na yung ref magnet ngayon doon sa ginawa nating background. So ako lang ba yung gumagamit ng magkaibang gunting para sa paper at paggupit ng mga double-sided tape kasi ayoko yung magkasama siya o isang gunting lang kasi nawawala yung pagiging matulis ng gunting. So gamit ko 3M na pandikit para maidikit yung colored paper doon sa ref magnet. So dito naghahanap ako ng ribbon na pwedeng gawing lining sa headband natin. So nung nakapili na ako ng ribbon, green ang napili ko pala. Ang gamit kong pandikit dyan is yung double-sided lang para mas madali siyang ikabit. So ayun na, so ako talaga, ang mas pinipili kong pandikit lagi is double-sided para mas malinis tingnan. So kinabit ko na rin dito yung mga iba pang design na ilalagay ko doon sa hairdress. So again, double-sided lang din yung gamit ko para mabilis kumabit. Saka matibay naman yan, ididiin nyo lang mabuti para mas kumapit siya. So ayan mga mami, so nakapili na ako ng lining. Ang next naman is yung pag-design ng mismong headdress natin. So dito ako medyo tumagal. So quick story time lang nun. Dati, mahilig talaga ako magbibili ng mga gift wrapper kasi instead na magpinta ko ng mga design para sa mga projects, sa mga scrapbook, mas prefer ko na gamitin yung mga gift wrapper kasi maraming design, tapos matingkad yung kulay at maganda yung papel. So sa case na to, ang ginamit ko is yung lining na kulay blue kasi si Moy preferred niya mga color blue. Pag naglagay ako ng mga color pink or parang feminine, ako hindi niya gagamitin kasi pang girl daw. So may mga ginawa na yun akong design a week ago, yung which is yung ito parang paper origami na to. So again, sinearch ko lang sa YouTube kung paano gawin yan. Ang daming tutorial. So aside sa feather, yan nilagyan ko rin siya ng ganyan. So sa pagdidikit naman, wala naman tayong format. Basta check nyo lang kung nasa gitna. Tapos sinusukat-sukat ko pa yan kasi check ko kung masakit ba sa ulo ni Moy. Kasi pag masakit yan, malamang hindi niya susuotin yan, diba? So ayan, lagay mo lang siya. Para ka lang nagpa-flower arrangement. In fairness, yun yung nafe-feel ko dyan. Tapos ang pandikit na ginagamit ko lang din is yung double-sided. Tapos cat stick din. So dikit-dikit lang para ka lang nagpa-flower arrangement. So feeling ko, floral ang atake mo, girl. Ayan, sinusuot ko para ma-check kung nasa gitna ba, kung masakit, dahil syempre bata ang gagamit. So ayan, habang kinakabit ko yung mga feather sa papel, make sure lang na idiin-diin nyo siya sa headband para make sure na matibay siya dahil syempre bata ang gagamit, possible baka mahulog at para hindi ko malas-klas yung mga papel at yung mga feather dun sa nakakabit na headdress. So ayan, may halos buo na siya. So malapit na ako sa katotohanan. Yung mga design yan, bukas ko na siguro tutuloy kasi medyo antok na ako. So ayan yung side view, front view. Ayan, so diba, ayan, sa malayuan. So ayan yung mga design sa gilid natin. So ayan na nga, tinuloy ko na yung pag-design. So guys, hindi ko na na-video yung paglalagay ko ng mga detail design. Nilagyan ko na siya ng mga sequins, glitters, and then botones. So alam niyo ba guys, na yung mga design na ginamit ko, matanda pa halos yan kay Moy, or baka nga sa mga anak ko. Kasi yung mga gamit ko na yan, college days pa ako. Dahil dati ako taga gumagawa ng mga scrapbook namin, mga art design. So yung mga excess na material, naitabi ko pa talaga. So ayan, pinasuot ko rin sa bata makulit. Ayan, sakto-sakto naman sa ulo niya. At masaya naman siya sa result. Thank you!